Sama-sama tayong magiging saksi. Bago sa saksi, dalawa ang patay sa sumiklab na sunog sa isang residential area sa Barangay Gulod, sa Navaliches, Quezon City. Basta sa ulat ng Super Radyo DZBB. Ayon sa BFP Quezon City, mag-aalas 5 ng hapon kanina na magsimula ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Nasa 10 bahay ang nasunog at nasa 20 pamilya ang naapektuhan. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Isa pang bago sa saksi, sumiklab din ang sunog sa Gumaca, Quezon bandang alas 9 ngayong gabi. Ayon sa Gumaca Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsimula ang apoy sa isang malaking warehouse. Hindi pa naapula ang sunog sa mga oras na ito. Mga kapuso, kahit mapauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso, hindi otomatiko ang kanyang paglaya dahil ayon sa DOJ at DFA, posibleng may mga kondisyon na kailangang sundin ng Pilipinas. Sa gitna po nito, nagbigay ng mensahe si Mary Jane mula sa piitan sa Indonesia. Saksi, si Ivan Mayrina. Ang babae sa gitna na tumutugtog ng keyboard, si Mary Jane Veloso, na mahigit 1 dekada na nakakulong sa Indonesia. Sa pahayag na binasa ng prison warden, kasabay ng pasasalamat sa mga tumutulong sa kanya, sinabi ni Mary Jane na masayang-masaya siyang makakauwi na siya sa Pilipinas at makakasama ang kanyang pamilya. Wala ang pagsidla ng tuwa ng pamilya ni Mary Jane. Mary Jane, anak, ito na yung kwarto mo, oh. Pagdating mo, dito ka na matutulog. Mahigit 1 dekada ring natanggalan ng pagkakataon si Mary Jane na makapiling ang kanyang mga anak. Si Darren, 2 taong gulang pa lang nung mag-abroad ang kanyang ina. Naiinggit po. Minsan naiinggit po ako. Iniisip ko pa kung si mama po kayo andun, kasama ko si mama. Mahirap po dahil po minsan binubuli pa po ako sa school. Ganon-ganon daw po yung magulang ko. Nakulong daw po, ganon-ganon. Pero hindi na po namin pinapansin dahil po pagka po pinatulan, baliwala lang din naman po yung mangyayari. Kaya po hindi na po namin pinapansin. Gaya na ibang OFW, hangad lang noon ni Mary Jane na makatulong sa pamilya. Pero nauwi sa pagkakakulong niya sa loob ng 14 na taon. Dahil yan sa bagaheng pinabitbit daw ng kanyang mga recruiter na hindi niya alam na naglalaman pala ng 2 kilo ng heroin. Yung mga anak ko na yan, pinangaral kong matakot kayo sa Diyos. Yan po talaga, kaya masakit po na nagdusa po yung aking anak na walang kasalanan. Kaya masakit po. Parawagan ng magulang ni Mary Jane kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang hiling ko po sa ating mahal na Pangulo na sana po, pag uwi po ng aking anak, wag na po niyang ikulong. Diretso na pong iuwi niya sa amin para makapiling na namin po siya. Dahil sabik na po kami sa aking anak. Talagang gusto ko na pong maakap talaga ng mahigpit. Sa tagal po na nagdusa siya sa Indonesia, sana po naman diretso na po na iuwi nila yung aking anak dito. Sabi mismo ng gobyerno ng Indonesia, oras na makabalik sa bansa si Mary Jane, nasa kapangyarihan na ng Pangulo na bigyan siya ng pardon, lalo't walang death penalty sa Pilipinas. Natanong kaugnay nito ang Pangulo nang dumalo siya sa groundbreaking ng isang solar farm sa Nueva Ecija. We will see. Hindi pa maliwanag kung ano ba talaga how this is the first time this has happened. So that everything is on the table. Ang malinaw sa ngayon, ayon sa Pangulo, ligtas na si Veloso sa parusang bitay dahil napababa na raw ang kanyang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong. We have been working on this for all the previous president, hindi lang ako. 10 years na ito 10 years na ito. Pero ang nagawa natin, napakommute natin ang sentensya niya from death sentence to life imprisonment. Gayunman, sabi ng abogado ni Veloso, Commutation is binababaan, no? Binabawasan, reduce yung naipataw na. Paano mo i-reduce ang death penalty? Isa ay kamatayan, isa ay kulong. Magkaiba Ang sabi ng Department of Justice sa ilalim ng pinaplansyang kasunduan sa pagbabalik Pilipinas kay Veloso, hindi nangangahulugang agaran na rin siyang lalaya. Obligado raw kasi ang Pilipinas na sundin ang mga maaaring ipataw na kondisyon ng Indonesia, tulad ng pagtuloy rito ng sentensya sa kanya para sa kasong drug trafficking.
Maliban lang sa parusang bitay na ipinagbabawal sa ating mga batas. Kailangan natin bigyan ng respeto yung judgment na ginawa ng Indonesian courts sa kanya na siya ay nahatulan ng may pagkakasala talaga. Hindi natin pwedeng talikuran yun pagkadating dito automatically kailangan nating i-pardon siya or executive clemency. Pero gita abogado ni Veloso, wala nang kapangyarihan ng Indonesia kay Veloso. Oras na makibalik siya dito. Yung kaso ni Mary Jane in Indonesia, tapos na, legally. Paano yan? Walang death penalty. So ang range ng possibilities, pwedeng yung susunod ay reclusion perpetua na 40 taon. O di kaya, ang pinakagusto natin at tinutulak natin, absolute pardon. Hindi na siya kukulungin kahit 1 segundo. Sana pag-uwi niya din lahat ng masasayang bagay, ano'y namin ng kasama lang siya para masulit namin panahon. Mabawi man lang namin yung panahon na nawala siya. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Pinaghahanap pa rin ang driver ng bus na nakasagasa at nakapatay sa isang binatilyo habang tumatawid sa EDSA busway sa Quezon City. Saksi, si James Agustin. Babae, lalaki. Wala ng buhay ng madatna ng mga otoridad ang isang binatilyo sa EDSA busway sa bahagi ng Muñoz Caingin Station sa Quezon City bago maghating gabi. Ang binatilyo kasi, nasa gasaan ng bus habang tumatawid. Kwento ng kanya mga kaibigan, magkakasunod silang tumawid nang mangyari ang disgrasya. Kuha po sana kami ng kahoy panggatong. Hindi pa kami nakakuha, bigla na siya na ng bus. Sabay uminto yung bus, tumingin lang yung konduktor. Sabay inahabol ko yung bus. Sabay paghabol ko, hindi ko na siya nahabol. Sa kuha ng CCTV ng MMDA, makikita ang pagdating ng isang bus. Maaninag naman ang isang tao na tumakbo patungong busway. Siya na pala ang biktima. Sandaling huminto ang bus at may lumabas para sumilip. Pero kalaunan ay sumakay ulit tsaka umandar palayo ang bus. Hindi pa rin makapaniwala sa nangyari ang mga kaanak ng 13 anyos na biktima. Umaga pa sir, wala na siya sa bahay. Kasi nagtitinda kasi ako sir na mga kakanin sa Muñoz. Pagdating ko rin, wala pa rin siya sa bahay. Dagdag pasakit pa sa kanila ang di pa rin malaman kung sino ang driver ng bus na tumakas matapos makasagasa. Masyado kasing maliwanag ang mga ilaw sa footage, kaya't hindi pa rin matukoy ang plaka at detalye ng bus. Panawagan nila sa nakasagasa. May mga anak din naman sila, may mga apo naman po sila. Ba't ganun tinakbuhan pa nila? Ba't di naman nila po sir? Kahit naman lang dinampot lang naman nila yung bata. Sana lumitaw naman po siya. Ipakita naman po siya. Patuloy ang investigasyon. Apela ng mga otoridad sa publiko ipagbigay alam sa DOTR o PNP ang anumang impormasyon makatutulong para matukoy ang nakasagasang bus driver. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Patay ang isang senior citizen sa salpukan ng dalawang SUV sa Opol, Misamis Oriental. At sa lakas ng salpukan, nagpaikot-ikot ang nabanggang SUV. Dead on the spot ang sakay nitong 67 taong gulang na babae dahil sa matinding pinsala sa ulo. Isinugod sa ospital ang 6 na kamag-anak ng biktima kabilang ang 3 bata. Ayon sa pulisya, isang menor de edad na lalaki ang driver ng nakabanggang SUV. Hawak na ng mga pulis ang driver. At ayon sa driver, hindi siya sanay sa naturang kalsada kaya hindi niya napansin ang intersection. May lisensya naman ang naturang driver. Desidido ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso laban sa kanya. Malaking problema ang paglakas ng dolyar sa mga mamimili sa Pilipinas dahil ang epekto pagmahal ng mga produkto. At ngayong araw po, humina ang halaga ng piso kontra dolyar sa pinakamababa nitong level sa loob ng mahigit 2 taon. Saksi si Maki Pulido. Sa loob lang ng isang buwan, umakyat ng mahigit piso ang halaga ng kada dolyar. Mula sa 57 pesos and 59 centavos noong October 21, kanina, nagsara ang palitan sa 59 pesos. Masaya dapat si Claire dahil lalaki ang maipapalit niya sa ipinapadalang dolyar ng asawang nasa Amerika. Pero hindi naman daw ito ramdam dahil sa katumbas na pagmahal ng mga bilihin at bayarin. Na-cover din siya nung mas mataas na commodity or goods na binibili mo in the market, parang break-even lang.
Nagtala ng record low ang palitan ngayong araw o pinakamababang halaga ng piso mula noong October 17, 2022. Sabi ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas sa kanilang annual report noong 2022, malaking dahilan ng paghina ng piso noon ang pagtataas ng Amerika ng kanilang key rates o yung batayan ng bangko kung magkano ang itatakda nilang interest rate sa pautang. Gayon din ang paghihigpit sa COVID quarantine protocols noong simula ng 2022 at gera sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ngayon naman, tingin ng isang ekonomista, isa sa mga dahilan ng paglakas ng dolyar ang pagkakapanalo ni Donald Trump bilang US President. Pero maaaring pansamantala lang daw ito. Hindi yung katulad nung dati, tumaas ang interest rate ng Amerika, di tataas din ang exchange rate. Bumaba ang exchange rate, bababa rin. Pero ito hindi eh. It is harder to understand, no, other than si Trump ito, yung euphoria ng mga American businessman. Paanong apektado ang mga mamimili dito? Ayon kay Professor Leco, import-dependent tayo o marami sa mga ginagamit nating produkto mula pa sa ibang bansa. Ang pambili sa mga ito ng mga importer ay US dollar na kapag tumaas ang halaga, tataas din ang puhunan at babawiin sa mga consumer. Immediately, tataas ang presyo ng mga inaangkat natin. Yung pag-import natin ng oil, ng gasolina, yung pag-import natin ng mga consumer products na ang pambayad natin ay dolyar. Ang masakit pa, apektado pati paglilipat ng mga inaangkat na produkto gamit ang mga barko. Dolyar din kasi ang bayad sa maraming dagdag charges ng mga shipping line. At dahil Pasko, may peak season charge pa at port congestion fee. Dumami ang charges ng shipping line eh. Lahat in dollars. Tumaas pa ang ating exchange rate. Ang latay niyan hindi sa importer, sa consumer. Kasi ipapas on lahat yan eh. Dadagdagan yung landed cost. Mamahal. Wala pang pahayag ang BSP kaugnay sa paghina ng piso kontra dolyar. Pero dati na nilang sinabing nakamonitor sila. Papasok na raw ang BSP kung mabilis ang pagbulusok ng piso. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.